Welcome to Donmar TV News Channel. At itong mga Makabayan Block na to, dapat nga kabahagi sila doon. Dahil ang panawagan natin ay ending the local communist armed conflict. So sabi nila, ang laging binabanggit ng Makabayan Block, kailangan ugatin ng usapin ng tunggalian at ng dahilan ng armed conflict sa Pilipinas. So ito na nga yung solusyon. Andiyan na yung NTF-ELCAC. Ina-address na niya paano wawakasan. Ngayon, bakit nila tinutuligsa? Simple lang, kasi tinatamaan sila. Dahil gaya nga ng lagi namin sinasabi noon, ang Makabayan Block per se, lahat ng mga nakaluklok diyan ay iniluklok ng Communist Party of the Philippines. Binuo yan para mang-infiltrate sa loob ng Kongreso. Binuo yan para magsilbi sa kapakinabangan ng CPP, NP, NDF at hindi para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino at ang gobyerno. So ano nga asahan natin sa kanila? Kaya talagang kahit na anong problema ay kahit na anong programa ang gawin ng gobyerno, tutulog sa nila yan. Walang mabuti para sa kanila dahil parang nga sa kanila tanging yung layunin lamang nila ang mahalaga. At yun yung pabagsakin ng gobyerno para itayo yung sa kanila. So para tayo ginigisa sa sariling mantika, kasi sa pondo ng taong bayan, ginagamit nila para sa insurhensya. Ganyan. Kaya yung usapin kanina na binabanggit na parang sa pistok, kasi nakikinig ako sa inyo kanina Yung tungkol po sa pistok, ginagamit nila itong advantage para maisulong nila mapalawak at mapalakas yung kanilang basing gerilya at kanilang mga basing masa. Ginagamit nila ito para sa kanilang gain, Kaya tama lang na binuwag yung pistok. Kasi wala naman talagang nagaganap sa pistok. Wala naman talagang ako sa particular sa karanasan ko nung panahon na may pistok. Ang memorandum na ibinabasa sa amin ng partido no na yung palawakin, palakasin at palalimin ang teatro ng digmang bayan sa Pilipinas. So ibig sabihin palakasin ang recruitment. Ganun siya. So, parang kinuha na din natin na nakapistok ka, di dapat ceasefire ka, di dapat sana tigil ang mga operations, di ba? Bahagi ng operation ng CPP, NP, NDF ang recruitment, di dapat sana itigil yan. Pero hindi nga nila ginawa dahil para sa kanila, malaking bentahe para sa kanila ang pistok dahil naka-ceasefire ang government, walang mga military operation, mas madali sila na makagalaw sa mga lugar na kanilang mga kinikilusan. Mas madali silang makapangrekruta at makapanghimasok sa kung saan man yung target nila na area. Yan. So, yung debate nila Congressman Remulla at saka ni Congresswoman Castro, natutuwa ko kahapon kasi ang galing ni Congressman Remulla interpolate Mga simple lang Ang tanong niya, ano ba ang ibig sabihin ng NTF-ELCAC? Yan ang unang tanong ni Congressman Remulla Sabi ni Congresswoman Franz Castro, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So sabi naman ni Congressman Remulla, ayaw nyo ba na matapos na yung armed conflict sa ating bansa? Ayaw nyo ba na yung armadong hidwaan ay matapos na? So, hindi makasagot si Congresswoman Castro at ihilahin na naman po doon sa militarization. Pero, ang tanong ko nga talaga dito, Emil, saan mo ba nakikita na minimilitarize ng armed forces, di ba? Yung ating bureaucracy. Ikaw, personal mong opinion, Emil. Pero sa nakikita ko sa ginagawa nitong grupong Makabayan Block o itong mga makakaliwang grupo, parang ang gusto nila, tinitingnan nila yung mga bagay-bagay sa lente o sa mata ng perspective nila. So, kumbaga, ang nangyayari, ang dati nang nangyari noon pa ay, siyempre, tinutugis sila ng militar. So, kahit anong mga nagaganap ngayon na mabuti man o hindi man mabuti, palaging ang kanilang sinisisi, ang kanilang binibigyan ng kumbaga pinabibigat din na yung kasalanan ng palagi ang military. So yun ang nakikita kong perspective diyan. Kumbaga parang mali ang kanilang perspective. But yung pinaglalaban nila ay taong bayan yung nagsasuffer dahil nga
makakaliwa o terorista yung kanilang pinoprotektahan or pinaglalaban. No, tayo naman sa ating parte ay hindi po natin sinasang-ayunan yung kung ano ho kanilang opinion o gusto, dahil alam naman natin at alam ng napakaraming Pilipino na mali ang kanilang sistema. Kaya nga naging makabayang bulok na nga ho tawag sa kanila, hindi na makabayang bulak eh. So tayo naman, ang salita nila parang sintunado na lang na paulit-ulit na nakakahon na kung ano ho yung kwento, pabalik-balik lang at wala nang pagbabago. So sa ngayon, sa akin, suportahan natin yung NTF-ELCAC dahil yun ho talaga ang importante doon yung matigil na ang idwaan, matigil na ang terorismo sa Pilipinas, no? Matigil na ang pang-abuso doon sa mga mamamayang Pilipino, mawala na yung mga nagre-recruit na mga pumapatay, sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yun lamang ho ating hangad Ernie Alcansari, ano yung pananaw mo dito, Ernie? Yung Yes for Peace nga, biktima ng militarisasyon sabi nila. No, ang Yes for Peace nag-umpisa 1988. Hanggang lumaki kasama DepEd. Sa DepEd since 1995 hanggang 2018. 6 days. Ang tandaan natin, Alliance of Concerned Teachers, si Franz Castro yan yung kadebate ni Boying Remulla. 6 days after maglabas ng ng COMO ang J7, si General Feliciano, 6 days after, kinontra na ni Franz Castro sa budget hearing ang Yes for Peace. Take note, 1995 to 2018, kasama ang Alliance of Concerned Teachers na nag-i-implement ng Yes for Peace, mga memorandum ng DepEd Secretary. Sa budget hearing ng DepEd, bigla niyang hinarang yung Yes for Peace. So necessarily, yung DepEd, sandali, kaysa naman, ano ba kailangan mo, Congresswoman, suspend nyo, sinuspend at busisiin ang kung ano-ano ng Makabayan Block yung DepEd budget. Biktima ng Makabayan Block ang Yes for Peace na wala sa DepEd. Yun sana yung pinakamaganda at pinaka-efficient pamamaraan na wala. Dahil kumampi ang Armed Forces of the Philippines. Yung punto naman yan na minimilitarize ang NTF-ELCAC. Pag tinignan din naman kasi natin yung membership ng NTF-ELCAC, karamihan nasa security sector yung mga department. Secondary members lang yung mga Department of Agriculture, DAF, etc., etc., etc. Tapos pag tinignan mo yung heads ng mga agencies na nakafocus sa NTF-ELCAC, mga former generals naman talaga. Pero perception nila yon based din sa, yun nga, yung pagtingin nila laging, pag merong former military officer na nagtatrabaho na sa civilian government, militarize na ang civilian sector. I do not agree with that kasi the moment na nag-retire ang mga general, civilians na rin sila. Yun lang ang punto ko. Pag umalis na sa serbisyo, civilian na rin sila. Nakikita mo ba, Shane, na yung military ay minimilitarize yung mga meeting? Kasi ang nakikita ko nagsasalita doon ay mga civilian at saka mga former rebel. Sila yung nagsasalita. Maaring mayroong mga sundalo pero sila attend rin lang, nakikinig. Di ba yung perspective ng civilian? At kung may mga pinag-uusapan doon sa NTF-ELCAC online na mga meeting, ang pinag-uusapan project, yung barangay development project, anong status, ano ang project ng DNR, ng Department of Agriculture, nasaan na yung programa ng TESDA. Lahat ito ay nakasentro sa good governance. At ito ay sinusundan ng, yung na-attendan ko siya ewan ko lang kung sa ibang mga meeting, pero yung na-attendan ko meeting,
magsasalita yung mga former rebel, and normally ang napapakinggan ko doon ay si Ka Eric dati, pero ngayon si Ka Elmo. At kanilang pinapaliwanag yung tungkol dyan sa panlilinlang ng grupo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, particularly sa mga IP community. Ngayon kasi masasabi mo bang minimilitarize yung bureaucracy sa magitan nitong klaseng mga online activity na ito? Okay po. Unang-una, ano ba ang objective natin? Bakit natin binuo ang NTF-ELCAC? Kung papasukin natin ang objective, ito is yung end the local communist armed conflict, di ba? At magagawa lamang yon sa pamamagitan ng whole of nation and whole of government approach para makapagbuo tayo ng good governance. So, ibig sabihin, sa whole of nation pa lang, sangkot ang lahat. Hindi ito simpleng trabaho lang ng mga nasa security sector. Kaya nga whole of governance and whole of nation approach. Hindi naman sinabing whole of security security sector eh. Wala naman nakalagay na ganun sa kwan ng NTF-ELCAC eh. So, ibig sabihin, baka bahagi ng pagsasagawa ng kampanya natin na ito ang security sector kasi sila yung matagal na lumalaban sa insurgency sa bansa natin. Ngayon, nai-address natin na hindi lang pala simpleng usapin ito ng labanan sa kabundukan. Hindi lang ito simpleng usapin ng barilan sa kanayunan, kundi usapin ito ng paano ba i-address o uugatin, ano yung dahilan ng armed conflict. Ganyan. So, kailangan natin isangkot yung buong gobyerno at yung buong mamamayang Pilipino para alamin ano yung problema sa lipunan. Ganyan. Kaya nabuo ang NTF-ELCAC. Kaya hindi siya militarization. Kasi hindi naman ang security sector sa NTF-ELCAC, ano lang yan, isang bahagi lamang yan ng isang malaking bilog. Pero ang karamihan ng bumubuo sa kaya ano lang yan eh, yung security sector natin, AFP tsaka PNP lang naman yan. So, ibig sabihin, lang siya, maliit na bahagi lang siya. Pero yung nakararami ng mga agency na nandyan, nakatuon sa social services, DSWD, DA, DAR, at DANR, DILG, at iba pa ng mga ahensya ng gobyerno. So, hindi siya militarization kasi military ba ang DSWD? Military agency ba siya? Military agency ba ang DNR? Ang DILG? Di ba? Hindi naman. So, nasaan doon yung militarization na binabanggit? Kumukontra tayo, di ba? Nung una na ang military ang nagsasagawa ng information drive, pumupunta sa iba't ibang mga opisina, nagreklamo tayo. Nasabi natin na minimilitarize. So, wag nang i-militarize. Kaya pinag-create ang NTF-ELCAC para ang sundalo, ang focus niya lang ay yung mga armado lang. Hinahanap natin kung nasaan yung armado na yan at ang objective natin is makontrol natin yung pagdeterrorize ng armado sa community. Bayaan mo na yung bureaucracy ang mag-solve ng problema na merong kinalaman sa pag-solve sa problema natin sa kapayapaan. So, Shane. And kahapon, mga kaibigan, ay napanood ko yung kumbaga interpellation po ni Congressman Boying Remulla kay Congressman Franz Castro ng ACT. At ito ay tungkol po sa sinasabi ni Congresswoman Castro na yung NTF-ELCAC ay minimilitarize yung bureaucracy, ibang ahensya po ng ating pamahalaan at kasama na po yung ating Department of Education. So, dapat maintindihan po natin na kaya nga po pinag-create ang NTF-ELCAC because naniniwala po ang gobyerno na ang malaking porsyento po ng problemang hinaharap natin ay hindi military ang solusyon, no? Ngayon, paano naman tatawagin natin na minimilitarize natin yung buong bureaucracy, yung gobyerno natin? Bakit? Mayroon bang military pupunta dyan sa mga campuses,
sa lahat ng mga departamento ng ating pamahalaan at sinasabi po natin na militarization.